So ito na guys, i-share ko sa inyo ang katatapos lang ng renovation ng aming dirty kitchen. Sa mga dati kong subscribers, nakita nila yung dirty kitchen namin na yero lang yung pinakadingding niya at saka kawayan, tapos kahoy lang yung pinaka foundation. Kaya pina-renovate namin dahil yun ay ano na siya, yung marupok na, inaanay. So ito na ngayon ang ating dirty kitchen, naka-semento na siya. So, yung ating countertop lumiit kasi isiningit ko dito ang aking oven. Dahil before, nandyan yan siya nakalagay sa nilalagyan ng mga palay namin. Dyan yan nakalagay ang oven. Kaso kung dyan pa rin namin siya ilagay, ay masikip na. Wala kaming pagkikilusan. Kaya, nag-decide kami na liitan na lang yung ating countertop. So, ayan lang ang ating countertop dito sa ating dirty kitchen. At isiningit natin ang ating oven. So, naka-organize na siya. Nakadugtong na siya doon sa ating countertop. So, yan lang. Naglagay lang ako ng sabitan ng mga sandok. Kasi wala pa ako mapaglagyan na hindi pa ako nakabili ng lagayan. So, ayan. Diyan nakalagay yung ating mga sandok. Tapos meron maliit na bintana. Yung pinakasarado niya ay lang yan, kawayan. Tapos dito naman, naglagay kami ng floating shelf na lagayan ng aking mga condiments na maliliit. Bali, 4 yung floating shelf pero 3 lang yung pinalagay ko kasi sobrang taas na kung idugtong pa namin yung pinakamaliit niya. So, yan lang. At kung bakit black ang aking pinili kasi nagbabalak ako na pag may pera na pipinturahan ko itong dirty kitchen namin ng kulay white. So maganda ang kulay white at saka kulay black. At dito naman sa countertop, may nagtanong sa akin kung bakit brown ang aking pinili na kulay. Kasi dito sa dirty kitchen, dito palagi naghuhugas ng mga kaldero na may uling. Siyempre nagluluto kami guys sa kahoy. So hindi maiwasan na magkaroon ng uling ang puwitan ng ating mga kaldero. So dito kami naghuhugas. Ngayon kung kulay white ang aking ilagay na kulay ng tiles, kulay white din ang grout. So mahirap kasi palagi may uling ang ating mga kaldero. Kaya ayan, pinili ko yung kulay brown. Para yung ilagay natin na grout ay kulay brown din. So, hindi halata ang madumi palagi ang ating pinaghuhugasan dito. Tapos, dyan naman sa ilalim ng countertop ay mga kaldero ang nakalagay dyan. Yung mga kaldero namin, nandyan. Ayan, mga kaldero. Tapos, yung gas namin. Tsaka yan yung balde na lagayan namin ng bigas. So, dito naman sa part na yan, yung floating shelf na yan yung dating kahoy na inilagay ko dyan nung hindi pa na-renovate itong ating kitchen. Yan yung nakalagay dyan. Dito ko na lang siya sa kabila inilagay at ganyan lang yung pagka-design niya para hindi naman boring tingnan na lang siya, para nakasalansan niya. Binigyan natin ng counting design. Dyan nakalagay yung aking mga cooking oil. Dito naman sa may palay na ito, nagbabalak ako dito na maglagay ng maliit na table kasi maliit yung ating countertop. Ayan, may saging pa tayo. Maliit ang ating countertop, so pag nagluluto tayo, wala tayong mapatungan ng mga kung ano-anong mga gulay dyan, ng ating mga niluluto. So, kailangan mayroon tayong table na kahit maliit lang. So, ito yung pinagawa naming lutuan na kahoy. Pagpasensyahan nyo na guys, nakakalat pa kasi hindi pa yan na linis. Nagluto kasi kami kanina. Dito talaga ako nagsasaing. Maliit lang siya, isang kalan lang ang inilagay ko dyan. Tapos meron yan siyang chimney doon sa taas. Para yung usok ay doon pupunta. Pag halimbawa na mausok ang ating kahoy, ating panggatong. So, labas tayo sa labas. Yan yung aming pinagawa na laundry area. Yan na ang pinagawa namin kasi mahirap maglabas sa CR.
At pinaganda na namin yung CR, kaya parang ayaw ko na maglaba doon. So nagpadugtong ako dito ng laundry area. Tapos nilagyan namin ng steel matting para secure siya na hindi papasukan ng mga manok or kung ano-ano pa. Tapos meron siyang gate. Ayan, may gate siya. Kaya secure ang ating laundry area. At sa pinaka-last na pinagawa namin, guys, itong aming CR. Dito ako dati naglalaba na laging nagrereklamo ako na madilim yung aking video. So ito na ngayon ang aming CR. Kaya hindi na tayo pwedeng maglaba dito kasi mahirapan tayo magkuskus dito sa tiles na nilagay natin. Pinatiles ko na para naman kahit paano ay maganda tingnan. So ayan, naglagay tayo ng maliit na lababo or lavatory. Tapos salamin. Simpleng simpleng mga lalagyan. So ayan, meron tayong maliit na cabinet. So ito lang ang ating napagawa sa ating CR at wala na tayong budget. So hindi natin napapinturahan. So, para sa akin naman, okay lang na walang pintura. Walang araw, ay lalagyan din namin ito ng pintura. Kahit yung, sabi ko nga kay Robert na, skim coat muna namin bago naman ipinturahan para maganda-ganda, para makinis. So, ito lang ang aking share sa inyo, guys. At, masaya tayo at mayroon tayong achievement ngayong taon kahit paano. Akala kasi namin ay maliit lang yung aming mga magagastos pero malaki-laki din pala. Kaya ngayon ay makapag-vlog na ako kasi wala nang gumagawa dito sa bahay. Kasi nung mga nakaraan wala talaga akong upload dahil napakaingay ng magawa dito. At yung cellphone ko ay na-virus kaya pinaayos ko pa. So yun lang guys ang share ko sa inyo ngayong hapon. Thank you for watching at sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. At palagi niyong pinapanood ang aking mga video. God bless sa inyong lahat.